Nako, naloko na. Parang aabot pa yata sa sampahan ng kaso itong awayan ng Team Maharlika at nitong Team Alpotera, mga kababayan, dahil po dito sa ginawa nitong tinatawag ni Maharlikang Alpotera na pagpapakita ng mga malalaswang larawan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ayon po dito sa isang post ni Maui Spencer, mga kababayan, pinapayuhan na di umano si BP Inday Sara. Hindi lamang si Inday, lahat ng magkakapatid na magsampa di umano ng kaso dito sa babaeng Alpotera na tinatawag ni Maharlika dahil nga dito sa nagawa niya. Ito po ang naging post, mga kababayan, ni Maui Spencer. Grabe, lumalala na talaga itong awayan nila. Parang hahantong yata ito sa demandahan, sa kasuhan. At naku, matindi pala ang kaso nito, mga kababayan. Hindi pala basta-basta. Dahil pambabastos pala ito. Basta matindi po ang kaso. Criminal po. Grabe. Ito na ho. Apat ang pwedeng tumayong witness, including Mother Dragon, sa pagpapakita ni Alpotera ng malalaswang larawan ni PRRD. So, kasama si Maharlika, apat, mga kababayan, ang maaaring tumayong witness, magpapatunay. Oo, kami. Saksi kami. Pinakita sa amin itong malalaswang picture ng dating Pangulong Duterte nitong si babaeng Alpotera na tinatawag ni Maharlikang Alpotera nga, mga kababayan. So, apat, mabigat po ito ng mga testigo. Siguradong patutunayan nila ito sa korte, mga kababayan, kapag natuloy itong pagsampa ng kaso. Ito na. Pinapayuhan ng magsampa ng kaso sina BP Sara, ang magkakapatid na Duterte, including the not so original na si Kitty Duterte, according kay Alex Destor aka Tio Moreno, at si Ma'am Hanilet Abansenya. So, ito kasi ang tawag ni Tio Moreno, mga kababayan, kay Kitty Duterte. Not so original daw na anak ng dating Pangulong Duterte. Parang ang gulo niya, Duterte yan si Kitty. Dugong Duterte yan. Ba't nasabi nitong si Tio Moreno na not so original? Ano to? Clone? Clone lang si Kitty? Anak yan ni Tatay Digong. Tiyo, ano ka ba naman? Huwag ka namang, masyado mo namang inalipusta o ibinaba ang pagiging Duterte nitong si Kitty. Duterte ho yan. Sila Inday Sara nga, sila Pulong Duterte, sila Baste, hindi nga minamaliit itong si Kitty Duterte. Ang turing nga nila, tunay na magkapatid sila. Tapos ikaw, napakadali mo lang sabihin na not so original si Kitty Duterte. Grabe ka naman. Eto pa. Take note. May asawa at 2 anak ang babaeng, grabe soltera na girlfriend di umano ni dating Pangulong Duterte. Totoo ba talagang naging GF ito ng ating Tatay Digong, mga kababayan? Itong tinatawag ni Maharlikang babaeng Alpotera. Baka naman siya lang ang nagkiklaim na girlfriend siya ng ating Tatay Digong. Pero si Tatay Digong hindi naman alam. Hindi, talaga, girlfriend kita. Baka malaman ni Tatay Digong, kailan? baka yun ang isipin ni Tatay, mga kababayan, na, teka, nagbubuhat ka ng bangko. Hindi kita jowa. Parang ganun ba? Parang ganun ang masasabi ni Tatay Digong. Krimen. Naku, matindi. Krimen ang pagpapakalat ng mga hubad na larawan kahit
pagpapakita lang mga kababayan without sending copies. May consent man o wala ni Tatay D. Ano daw ang sabi? Krimen daw mga kababayan ang pagpapakalat ng mga hubad na larawan. Kahit pagpapakita lang, naku po, tragis talaga. Without sending copies. Pinakita mo lang ito. Ito yung ganap, ito yung ginagawa namin, ito yung gusto ni ganyan. Di ba? Papapakita lang krimen na pala ito. Mabigat pala na kaso ito mga kababayan Without sending copies papaano kung merong nabigyan ng kopya nitong di umano'y malalaswang larawan na ipinapakita umano nitong si babaeng alputera. Mas mabigat po mga kababayan kasi walang consent po sa dating Pangulong Duterte. Naku, naloko na talaga. Mukhang may mga nganib dito. Sige, hindi nyo ba naiisip na maling-mali ang ginagawa ninyo o gagawin ninyo na pagpapakita sa mga larawan? Matindi. Grabe ho ang kaso niya. Halimbawa kayo mga kababayan, nakuhanan ho kayo ng litrato na hindi nyo ho alam. Ayan kung ano man ang ginagawa ninyo, basta nakuhanan kayo ng litrato at na-post ito sa social media, nako, screenshot nyo ho. At pwede nyo pong idemanda itong uploader ng photos na halimbawa kayo naglalaba pero nakabukangkang. Ayan, nakita yung mo dyan. Pwede mong idemanda yung uploader nun. Siguradong magbabayad ho sa inyo dahil doon sa maling ginawa niya. Ganito rin po siguro ang mangyari dito kay babaeng alputera, mga kababayan. Naku po. Ano ang masasabi rito ng mga double agents na todo tanggol sa alpot na may masamang balak kay PRRD? Question mark. Ayan. Kita niyo naman siguro. Ano kaya ang masasabi nitong mga di umano'y double agent, mga kababayan? Mag-aantay tayo kung ano ang magiging tugon nila dito sa pagpapayo kay BP Sara at sa lahat ng magkakapatid na Duterte na magsampa na lang ng kaso para matigil na itong usapin na ito, para hindi na pag-usapan sa social media. Yan lang po talaga ang solusyon, tingin ko mga kababayan. Kasi di ba, kapag mayroong katulad nito, kasi ang ingay sa social media hindi tinatantanan May mga nakikisawsaw may mga kumakampi sa kabila, meron naman kumakampi sa kabila, ganyan, pinag-uusapan. Para matigil na lang itong usapin na ito sa social media at nakakahiya na at kinakantsawan na tayo ng mga bangag, ang mainam, idaan na lang sa korte. Kasi hindi na pwede pang magbigay ng opinyon o komento ang sino man kapag nasa korte na ang kaso. Mag-aantabay na lang ang lahat sa magiging resulta ng kaso, ganun. Para matigil na, sana, At nang hindi na ito pamarisa ng ating mga kababayan at ng iba pa. Di ba mga kababayan? So yan ang maaaring maganap. Maaari pa naman. Hindi pa naman tayo sigurado dyan. Yan palang na-post lang ni Maui Spencer. Mag-aabang tayo kung magkakaroon nga ito ng katotohanan. Okay, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan po natin, mga kababayan. Itong naging patama ni Madam Rowena Guanzon sa Kongreso o ng Kamara, mga kababayan. Kulang na lang sabihin ni Mama Bing na ang bobo naman niyang spokesperson na yan. Saan ba nag-aral yan? Siguradong spokesperson talaga ito. Parang si Bangag lang magsalita. Ito yung video ni Mama Bing Rowena Guanzon, mga kababayan. Patama niya po ito sa bata ni Tamba. Siyempre, bata talaga ni Tamba yan. At malaki ang ginagampanan niyang trabaho.
sa amo niyang si Tambaloslos. Eto, walang iba kundi papugihin lang si Tambaloslos, sabihin kung ano-ano yung mga ginagawa niyang drama sa kanyang pagiging politiko. Ayan, papugiin ba? Kasi, anong silbi nitong spokesperson kung hindi niya pabanguhin yung amo niyang si Tamba? Di ba? Bakit pinapapugi? Siyempre, alam na ho natin mga kababayan, tatakbo yung presidente sa 2028. Mangyayari yan. O, ito na yung video ni Madam Rowena Guazon. Panoorin po natin. If you're a spokesperson, you have to be clearly understood. Hindi ka pwede alamano, ganyan. Hindi pwede yun. Kailangan klaro. Yun ang advice ko sa mga gustong mag-spokesperson. You have to communicate your message clearly, and you can only speak for your principal because you are the agent. Kasi Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya eh. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi may secretary general, may deputy speaker, sila na speak po. Lahat gusto mapasikat ba? Awa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo tungkol sa building ng house. Gusto lahat ng congressman nga ilaha magpasikat man. So sila po mo papel-papel na. Kung sila may trabaho ng House of Reps spokeswoman, sweldo lang na pero medyo kayo substantive ba. So dapat klaro yung role. Kung may spokesperson na, dili na kaya sulti ang Secretary General. Internal na lang siya. I don't know. I'm not there to tell them what their role should be, pero sayang naman yung talent niya. Sasalita siya ng ganito, doon, nagpipress con din yung isang congressman. Kung ako ang spokeswoman, sasabihin ko talaga, sabaan mo doon ay. Ako na ba yung spokeswoman karon? You know how it is ba? The politicians always want the credit. Ayaw ng iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Sila nag-implement. Hindi na ba fake news na yan eh. Hindi na maganda yan. Mga Credit grabbing. lahat credit grabbing. Well, let's have a government and our leaders should be responsible, accountable, and live simple lives. Ay, makita mo ni karon sila. Ang mga bag, kung relo, milyon-milyon. So ayun na nga mga kababayan, parang nasasapawan ba itong spokes ng Kamara o bata ni Tamba. Kasi magsasalita daw yung spokes, tapos may magsasalita pa din na iba like Solicitor General at yung isa pang congressman. So parang nawawalan po ng trabaho itong spokes ng Kamara. Ibig sabihin, walang silbi. Yung naging pahayag ng spokesperson ng Kamara. So, ano pala ang silbi niyan? Kundi tumatanggap lang daw ng sweldo. Kumbaga, parang sweldo na lamang ang habol nitong spokesperson ng Kamara, mga kababayan. Ayun. So, tinamaan nga ng matindi itong spokesperson na si Abante, mga kababayan. Ayun. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.